Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating opisyal ng DPWH ibinalik ang 40 million pesos na kickback sa flood control scam. 20.6 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa dalawang suspect sa Bohol. Bagong immigration e-gate sa NAIA Terminal 3 pinasinayaan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasa 40 million pesos ang ibinalik ng isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH NCR sa Department of Justice o DOJ bilang bahagi ng kanyang restitusyon. Humarap si ex-DPWH NCR Regional Director Engineer Gerard Opulencia kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida kahapon para i-turn over ang milyon-milyong pisong kickback sa mga illegal na flood control project. Ayon kay Vida, bahagi lamang ito ng 150 million pesos na nakatakdang isauli ni Opulencia sa pamahalaan. Ang pagbabalik ng pera ang isa sa mga kondisyon para makonsidera siya bilang state witness. Arestado ang dalawang individual sa isang buy-bust operation sa Purok 8 Barangay Poblasyon 1, Tagbilaran City, Bohol, kamakailan. Ayon sa Police Regional Office o PRO 7, pawang mga taga-bayan ng Dawis ang dalawa na kinilala sa mga alias na Melvin, 52 years old, at Joey, 43 years old. Isa umano sa kanila ang kilalang drug dealer sa mga kalapit na lugar na kayang makapag-dispose ng kilo-kilong shabu kada buwan. Na-recover sa mga ito ang 3,040 grams ng shabu na may estimated drug value na 20.6 million pesos. Hawak na ng pulisya ang dalawa na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magagamit na ang mga bagong immigration e-gates at ilang mga bagong pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Personal na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang bagong e-gate sa NAIA 3 na kanya nang tinawag na totoo ng modern airport dahil sa pagdadagdag ng bagong pasilidad. Para sa Pangulo, hindi lamang ito usapin ng infrastruktura, kundi usapin din ng malasakit sa mga Pilipino at bisitang dumarating sa bansa. Sa pamamagitan ng bagong biometric e-gates, mabilis nang makukumpleto ng mga pasahero ang kanilang immigration clearance sa loob lang ng 20 segundo na malaking tulong lalo na tuwing peak travel hours. Kabilang din dito ang mga bagong espasyo sa paliparan tulad ng Dignitaries Lounge at Mezzanine Hall bilang bahagi ng patuloy na upgrading ng paliparan sa ilalim ng New NAIA Infra Corporation. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.